reservations ang executive branch sa pagsasapubliko ng kanilang SALN. Bagamat sang-ayon sila dito, dapat kontrolado pa rin daw ang pagbibigay ng access sa isang mahalagang dokumento. Nagbabalik si Ivy Reyes. Bukas ang ehekutibo na maglabas ng kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero paalala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi basta-basta naglalabas nito ang gabinete ng Pangulo. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan eh. Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang bahay niya, ibang address, madali mong puntahan, madali mong which we did not like to happen. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na sa pag-release ng SALN, i-redact naman daw ang mga sensitibong impormasyon tulad ng address at mga bagay na maaaring mag-compromise sa privacy at safety ng isang opisyal. Ganito rin ang ginawa ng ilang mga opisyal na nauna nang maglabas ng kanilang mga SALN. Matatanda ang sinabi ng Malacanang kahapon na nakatakdang magpulong ang cabinet secretaries ngayong araw kaugnay ng issue. Pero nilinaw ni Bersamin na informal meeting ito at nakadepende pa rin sa gabinete kung ilalabas nila ang kanilang SALN. Pagdidiin ni Bersamin, wala namang kahit ano ang pagde-deny ng access sa executive. Pero dapat daw, kontrolado ito. Sensitibong mga impormasyon daw kasi ang nasa SALN ng isang public official na madaling magagamit ng mga kritiko. You must do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security and privacy. Wala namang problema kung legitimate yung rason, and we are satisfied that it is for a legitimate reason that the SALN is required to be accessed. Bibigay namin yan with certain reductions. No? That's normally what is done. Nang matanong kung ano ba ang katanggap-tanggap na rason para mag-request ang publiko ng SALN ng isang sitting official, tila napunta sa media ang usapan. There is a pending case, no? I-request ng ombudsman or whoever is handling that case. And we consider the request as legitimate, if it is legitimate at all, na it will be used only for that purpose. Kasi karamihan na nagtatanong, yung mga outlets, media outlets, we do not know why they would require. Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Mayroon daw sinusunod na guidelines ang gobyerno pagdating sa paglalabas ng mga ganitong detalye. Kahit nasa konstitusyon, para kay Bersamin, hindi pwedeng payagan ang anyay indiscriminate freedom na maaaring magpahamak sa mga public official. Bagamat commendable ang ginawa ng mga opisyal na voluntaryo mag-release ng kanilang SALN, seguridad ng gabinete ang isa sa mga rason kung bakit kailangan umanong salain ang bawat request ng publiko na hingi ng kanilang papeles. Case-to-case basis umano ang pagtrato sa usapin ng SALN. Hindi daw porke naglabas ang ibang opisyal gaya ni House Speaker Bojoy D. at ni Senate President Tito Soto ng kanilang records, susunod lahat. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.